Rumesponde ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa paglabag ng traffic rules and regulations. Ang ilang nahuli, ginagawang parking lot ang mga sidewalk. Kinang-ulat ni Ryan Lasigas. Hapon pa sana uuwi mula sa pagtitinda sa bangketang ito sa Barangay La Paz, Makati City si Nanay Fe. Pero alas 11 pa lang kanina, packed up na siya nang madaanan ng clearing team ng MMDA. Kinumpis ka ang kanyang payong na panangga sa init ng araw. Napaaga man ang uwi, pasalamat pa rin daw siya dahil hindi nakuha ang kanyang kariton. Hindi po, okay lang yun. Ano naman namin ito eh. Wala akong magagawa. Kinuha nyo kahit makiusap ako, di ba? Kinumpis ka rin ng clearing team ang sampayan ng tindang ukay-ukay na ito. Siyempre, nasiyak ako kuya. Sino naman hindi na kasi kumakain po ako sa lubid. Kala ko nandito yung asawa ko kasi dito lang man din banda sa amin sa dito sa pwesto mismo. Kasi dito kami nakatira. Limas din ang mga bakal sa junk shop na ito. Nabulaga rin ang mga tauhan ng car shop na ito sa bahagi ng EDSA Heritage sa Pasay City. Tila parking lot sa dami ng nakaparadang motor ang harapan ng tindahan. Taranta tuloy ang may-ari para hindi mahila o mabigyan ng violation ticket. Isa sa natiketan kanina si Rogimar. Illegal parking at unattended vehicle ang violation niya na may multang 2,000 piso. May meeting talaga kami kaya madami. Natataon naman pagka isang linya lang naman kami dito. Tsaka hanggat maaari, maayos naman yung parking namin para hindi maabala yung mga dumadaan. Kaya nagulat lang din kami bakit bigla silang pumunta. Hindi na kayo magpapark ulit dito? Posible kung ganyan. Kasi biruin mo, instead na pampagkaya mo na lang yung ibabayad mo sa diba, sa penalty. Maging ang sikyong ito, hindi nabantayan ang kanyang motorsiklo at naisyuhan din ng violation ticket. Totally, sa may pulihan naman ng puno, hindi naman siya nakaharang kasi nasa ilalim siya ng puno. Pero aminado naman ako, gusto ko lang 1,000 lang. Kasi nandito naman yung driver ko. Angal nila, binigyan naman daw sila ng lokal na pamahalaan ng Pasay ng isang lane para makapagparada. Ang jeepney driver naman na ito, nasampulan din ng gawing parking ang gilid ng Hilpuyat Avenue. Hindi na siya nakapalag. Aminadong mali ang ginawa niya. Gaano kalaking bagay yung mawawala sa'yo sa babayaran mo dyan? Ganito po sir, makukuha namin itong mga 2 araw na biyahe. Sayang din. Oo, sayang din po. Sabi ng MMDA, lagpas na sila sa itinakdang yellow lane. Ginagawang parking lot ang mga sidewalk, kaya dumadaan na lang tuloy ang mga tao sa kalsada. Kagabi sinuyo din ang kahabaan ng R10 sa Maynila. Ayon sa MMDA, sinadyang gabi ang operasyon dahil di inaakala ng mga motorista na may manghuhuli pa. Hindi naman natin po pwedeng pagbigyan ng iilan and sacrifice not only the traffic rules and regulations but also sacrifice the mobility ng mga iba pong gumagamit ng kalsadang ito. Paalala ng MMDA, walang sagabal dapat sa mga pangunahing kalsada, mabuhay lanes at mga alternatibong ruta kahit sa gabi. Takaw aksidente ang mga nakabalandrang sasakyan sa daan. Hindi naman po mura ang mga binibili natin sa sasakyan, may kamahalan po ito. So I think we have to protect our properties, we have to protect our vehicles kasi kung sa gilid ng kalsada lang po ito nakaparada, there are chances na magasgasan pa po ito, manakawan or any other untoward incident. Paiigtingin pa ng MMDA ang clearing operation kasama ang iba't ibang ahensya upang madisiplina ang mga pasaway na motorista. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.